I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga beswa, sa mga Marcos loyalists and supporters. But anyway guys, ayan, mayroon tayong upload videos, updates. Nako, si Senator, naks naman Senator talaga. Why not? Pwede naman, ano? Mas maganda kasi ito si Gadon magiging senator mga kababayan. Sana tatakbo siya. Bakit kaya nasambit ko yun? Well, anyway guys, mayroon siyang kumbaga pahayag tungkol po dito sa pag-resign ni Sara Duterte. Sa social media mga kababayan, marami pong nagkomento na much better na talaga nag-resign siya, nagkusa siya, no? So, sabi dito mga besa ni Attorney Gadon, ang kadahilanan talaga kung bakit nag-resign si Sara Duterte. Ito, basahin po natin mga beswa. Sino may kasalanan dito sa mga dinadanas ngayon ni BP Inday? Ang may kasalanan dyan ay yung ama at kayo na mga DDS vloggers, kayong mga DDS supporters na walang ginawa kundi hindi tawagin na bangag si President at adik. Say Gadon in videos message stream on June 2024. So, very obvious naman guys yung kanyang sinasabi. Kung mayroon daw sisihin dito, ay walang iba po kundi si Digong, mga DDS vloggers at DDS supporters na walang ginawa kundi batikusin ng Pangulo, bastusin ng Pangulo. Pero minsan hindi nyo nakikita, no? Hindi nyo rin naisip yung pangbabatikos nyo kay Pangulong Marcos Jr. Napapanood po kayo ng sambayan ng Pilipino. Alam nyo guys, majority of Filipino people are anti-China. Tandaan nyo po yan, no? So marami po guys sa mga supporters ni Pangulong Marcos Jr. na bago, yan po yung mga neutral, no? Na talagang nandoon yan sa 31 million. Kasi alam nyo, marami din silang nasasagap pag Marcos kasi ang pamumuno, the best. Kasi mayroon na pong kumbaga mayroon na pong tatak doon sa kanyang ama. Dahil maraming napagawa ang dating Pangulong Marcos Sr. As you can see guys, no? Sa international forum, pag pumupunta si Pangulong Marcos Jr., lagi po nababanggit ang kanyang ama, no? Because nakikita nila yung magagandang pamumuno ng dating Pangulong Marcos Sr. And of course, dito guys, sa local man, pumupunta ang Pangulo, sa bawat regions nagbibigay ng ayuda, nababanggit po ng mga alkalde, yung mga nagagawang maganda ng kanyang ama. So, hindi nyo pwedeng sabihin, si Pangulong, kung wala si Sara, hindi nanalo si Pangulong Marcos Jr. Mali po kayo doon. Ang loyalist kasi 1965 pa yan pinanganak till now. So ibig sabihin lumulubo na po sila. So siguro guys, no, yan lang pananaw nyo, pero ang buong katotohanan, kaming mga loyalist ang nagpapanalo kay Sara Duterte. Ilan lang naman ang DDS, 2016 lang naman na ano yan, sumibol. Ika nga, actually nga si Digong nanalo, kami po ang nagpanalo sa kanya because of Marcos loyalist. Dahil yan kasi guys ay ini-endorso po yan ni Senator Amy sa mga loyalist, si Digong. Kaya binuhat namin yan, kaya nanalo. Kaya wag yung baliktarin ang sitwasyon. So tuloy guys. Sino ang adik? Sino ang bangag? Meron bang adik at bangag na ganyan? Napakatalino, napakagaling, hindi nagbabasa ng mga speeches at ginagalang ng mga world leaders. Tama po siya. He adds, he also scathingly called out the hakbang ng Maisog for constantly calling for the resignation of Marcos during their alleged well-funded rallies. Meron kapiranggot na mga nagrarally na halatang halata mo na well-funded kasi pare-pareho yung mga posters, mga t-shirts nila, halata mo na talaga ito ay mga organized rallies, mga well-funded rallies. Agree. Alam niyo ibig sabihin ng well-funded rallies guys? Sinong nag-funded ba? Well-funded nga, kaunti pa rin nila. Okay? Ilang piraso lang sila tapos gusto nila mag-resign ang presidente. Aba, paano naman kami na majority Filipino, people who elected him as a president?
Tama. Tapos kayo ang kaunti lang ninyo. Kapiranggot lang kayo, gusto nyo pag-resign siya. Hise. O yan, tuloy. Yung mga ginawa ninyo yan, nag-backfire lahat kay BP Inday. Tama yun guys. Yun po din ang analisa ko din. Ano? Ang may kasalanan dyan sa mga nangyayari ngayon ay kayo mga DDS supporters, mga DDS vloggers at si former President Duterte. Ayan ang talagang pangyayari. He remarks. No, ayan guys ha. Gadon points to the issue of BP Sara, controversial confidential fund that he says allegedly fueled all of these attacks against Marcos potentially result in the breakup of the Bongbong Sara unit team. Ayan. Tama po yun. Confidential pa more. Ayan po ang pinakaugat niyan. Kung bakit nasira po ang unit team. Si Sara po ang nag-umpisa niyan. Sayang-sayang yung unit team kasi maganda na sana yung inumpisahan. Pero dahil lamang dyan sa issue ng confidential funds, nagwala na ang mga Duterte. Diba? Parang nagmumukhang pera talaga tayo dyan guys. Dahil lang dyan, nakakababaw ng nadahilan. Tama yun, no? Kasi sabi nga ni Sara Duterte sa kanyang speech, kung sinong kumakalaban sa confidential, kumakalaban sa bayan. Hindi po maganda yung ganun, di ba? So ngayon, sino ang nag-suffer ngayon? Si Inday Sara. So okay lang itong resignation niya, at least matatahimik rin ang lahat. Yun, matatahimik ang lahat, pero sabi ng iba, mayroong plano na mas matindi. Di, let's see, di ba? Kung ang balak nyo, unahan ko kayo, kung ang balak nyo patalsikin o magrally kayo ng napakadami o maghihikayati ng mamayang Pilipino, hindi na po sasama sa inyong mga yan. Pagod na, no? Nagsasawa na mga kababayan. Lalo't lalo ngayon, maganda ang pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. I don't think magsasuccessful kayo mga besa. Pangulong Marcos napakabait. For sure, ang Panginoon siyang gumagabay sa kanya. 'Di ba? Isa marunong kasi magmura yung mambalahura ng kapwa, no. Never. Hindi kasi siya mga away. Super bait nga 'Di ba? Kaya maraming bumilib sa kanyang kabaitan. Ika nga, batuhin ka ng bato, batuhin mo ng cake sa mukha para masarap. Pag sinabi mong batuhin mo ng cake sa mukha, masarap yun guys. Chocolate flavor sa pamamagitan ng kanyang pagtulong sa mga mamamayang Pilipino, especially sa mga magsasaka at sa mga Fisher 4. Diba? Ganda ng bato niya. Meanwhile, gadun sis BP Sara resignation as a Department of Education Secretary and Head National Task Force to End Local Communist Armed Conflict and TFL Vice Chairperson as a good development because the duty of the Vice President is to assist the President and to perform other function that may be assigned by the President. Sabi ni Ronald Singson Agay. Ito guys ay ayan. See? Ito pa yung sabi. Iyon po yan po ang sinisi ni Attorney Gadon, Secretary Gadon. Wala man ibang sisihin dito kundi yung nabanggit niya. Sino may kasalanan dito sa mga dinadanas ngayon ni BP Sara? Ang may kasalanan dyan ay yung ama at kayong mga DDS vloggers. Kayong mga DDS supporters na walang ginawa kundi hindi tawagin na bangag si President Adik. Yung ginagawa ninyo, yan, nag-backfire lahat kay BP Inday. Tama po yun guys, may point siya po doon dito, no? I think si Sara Duterte guys, parang nakikita din natin sa kanya, no? Well, although wala gaano siyang big achievement sa DepEd, pero parang ayaw niya pa mag-resign. Pero dahil dito sa mga nangyayari, parang naipit siya sa gitna, no? Well, that is my no? That is my thinking naman. Yan ang pag-iisip ko, opinion ko yan. So, naiipit siya. Siyempre, si Inday, maganda ang trato sa kanya ni ni Pangulong Marcos Jr. Think si Inday, no? Si BP Sara, makikita mo naman sa kanya, mga kababayan, mayroon naman ginawa siyang konti, pero wala naman talaga as in siya big achievement, no? Dahil dito mga besa, no? Medyo naipit siguro siya, parang ganun, 'di ba? Sa kabilang bandang pananaw ng bawat isa, parang naipit siya sa gitna dahil ito naman siya malapit sa kay Pangulong Marcos Jr. Nag-uusap man naman sila. So parang naipit siya between sa kanyang mga supporters, sa kanyang ama at saka kay Pangulong Marcos Jr. lalo't gabinete siya. So siguro nag-decide siya na mag-resign na lang ako.
Para wala matapos ng problema, at lalo't guys protesta ang Marcos loyalists, resign Sara, at marami naka ano sa kanya, nakapuna na wala siyang achievement, walang nagbago sa DepEd, ganun ano. So doble-doble. So nag-isip siya na mag-resign na lang. Sa isang banda, mga kababayan, no, sa sinabi ni Atty. Gadon, tama po yan. Dahil po dito sa pambabalahura nila kay Pangulong Marcos Jr., pambabastos ng kanyang ama, at lalo na yung kapatid niya, yung mga aliporis niya, mga DDS supporters, mga vloggers, grabe, no? Ang napakatoxic nila sa social media, as in talaga, ang sasama ng pag-uugali nila, mga kababayan. Alam po natin yan, we are witness, no? Yung mga comment nila, grabe, pambalahura, no? Pambabastos, panlalait nila sa Pangulong Marcos Jr. Yun, 'di ba? Alam nyo guys, dapat maisip nyo din na ang kapalit niyan ay consequence, may kapalit po 'yan na karma. Tandaan po natin, lalo't itong Pangulo, hindi po siya nagsasalita, hindi po kayo inaway. Kayo po ang nangaaway. Ngayon, tinatanong ko nga kung ano violation na nagawa ni Pangulong Marcos Jr., ano po ang nilabag niyang batas, no? Kung yung mga reason nyo, nako, out of this world, kumbaga, walang katuturan yung mga reason nyo dahil sa chat-chat, malabo mangyari yun guys. Remember, ang gusto lang ambyendahan yung economic provision, hindi political. Huwag nyo ipagpipilit sa sarili nyo. Dahil alam nyo din naman kung anong dapat ambyendahan. Yun po ang economic provision. Para yan sa mamamayang Pilipino. Diba? Ipinagpipilit nyo, kayo gumagawa-gawa niyan para lang mayroon kayong sangkalan, para yun lang yung paninira yung sa Pangulo. Yung foreign policy, what? Napakagandang foreign policy ni Pangulong Marcos Jr. Walang ano doon guys, walang hole doon, okay? Walang butas doon para gawan nyo ng reason, para yan ang sangkalan nyo, para ikakasira ni Pangulong Marcos. No, malabo mangyari yon guys. Matalino ang Pangulo, alam niya ang ginagawa niya. Ayaw niya ipahamak alam niya kung ano ang tama at mali. Hindi niya ipapahamak ang Pilipino sa kumbaga sa kasamaan. Kayo lang ang nanghahamak sa Pilipino. Tingnan niyo ang ginawa ni Digong diyan sa secret deal. Ano ngayon inani natin? Ayan. Nasasaktan ng mga PCG kasi hindi niya pinaglaban. Nanalo tayo noong 2016. Dapat, sitahin niya ang China. Sasabihin niya, huwag kayong maglayag kasi nanalo kami at sa amin yan. Hindi niya pinaglaban Bagkus, niluwagan niya na makapaglayag ang China. Si guys, kayo na po ang magdugtong sa ibig kong sabihin. Tingnan nyo, sino nagsuffer? Di ang mamayang Pilipino. Ganun lang kasimple po yun. Diba? Yun ang pananaw ko. Kanya-kanya tayo ng pananaw. So, dito sa sinabi ni Secretary Gadon, tama po siya doon. Sa kababanat ng mga DDS vloggers, napapanood po kayo ng majority ng anti-China na ibig sabihin, napapanood kayo ng majority of Filipino people na anti-China, mga kababayan. 'Di ba? Napapanood kayo. Ang pagkakamali lang ni Sara Duterte, mga kababayan. Hindi man lang siya nag-isip. Kung maganda sana ang pakikutungo ng kanyang pamilya, mga supporters niya, mga vloggers ng DDS ni dating Pangulong Digong, kung maganda sana ang pakikisama nila kay Pangulong Marcos Jr. o ang Marcos administration, maganda sana ang relasyon nila. Alam nyo guys, there's a chance mananalo si Sara sa 2028. Tandaan nyo po yan. Kung maganda sana ang pakikitungo, no? Ang pakikisama. Kasi maganda ang start ng unity ni Sara at saka si Pangulong Marcos Jr. Pero ano nangyari? Wala. Sino ang sumira? Kayo. Si Sara Duterte mismo ang nag-umpisa. Sinugunda mano ng mga DDS vloggers at ang mga alipuris. Hanggang dyan dumating sa confidential fund yan. Yun. Nag-alboroto ng kanyang ama. Yun ang umpisa. Ang ginawa ni Digong kung anong pinagsasabi kay Pangulo. Yun. Kayo po ang mismong nanggugulo. Hindi po si Pangulong Marcos Jr. Hindi po kayo ginugulo. Kayo mismo.
real talk po tayo mga kababayan. Sayang lang eh, 'di ba? Sayang kung maganda sana ang relasyon ng Duterte sa Pangulong Marcos Jr. Kung ipakita nyo sa amin, yung kagandahang loob nyo, magkaibigan kayo hanggang sa huli, walang away-away, there's a chance mananalo si Sara. Malakas to guys eh, 'di ba? Pero dahil sa ginawa ng kanyang ama, sa nangyayari ngayon, 'di ba, unti-unti bumaba ang kanyang survey. Maniwala kayo man sa akin sa hindi guys. Yang ginawa ng mga alipores niya, DDS vloggers, mga DDS supporters ang kanyang ama, mas matindi sa ginawa ng mga pink before nung last election. Kung nakikita nyo ang ginawa ng mga pink kay Pangulong Marcos Jr., pambalahura, grabe ang babastos nila, 'di ba? Social media pa. Mas matindi ang DDS talaga, 'di ba? Pero dahil sa ginawa ni Leni Robredo sa kanyang mga alipores, pati nga siya eh. Ano nangyari mga kababayan? Consequence. Anong ibalik? Natalo po siya. So do you think yung mga ginagawa ng mga DDS ngayon, so sa tingin nyo kaya papanigan kayo ng Panginoon? No. Malabo po mangyari yan mga kababayan. Ngayon pa, nakatanaw ang Diyos sa mga ginagawa nyo. Kung paano nyo inaalipusta si Pangulong Marcos Jr. ang kanyang pamilya na hindi naman kayo inaaway, 'di ba? See? Ang maraming mambabatas, mga congressman, talagang suportado si Pangulong Marcos Jr. Suportado siya. Mga mamayang Pilipino, suportado siya. Ang dami nga nagsabi, napakabait naman ito. Hindi man lang nagsalita. Kasi hindi naman talaga siya palaaway. Wala siyang political color mga kababayan. As long as Pilipino ka, makikinabang ka sa mga magagandang programa at proyekto niya. Ganon si Pangulong Marcos Jr. So do you think yung mga pinaggagawa ng mga DDS, ang sasama, ang tutuksik ng mga pag-uugali, papanigan sila ng Diyos? No. Never. Tandaan nyo yan. Learn and listen kay dating Vice President Leni Robredo, kung paano niya ginawang, kung paano niya guys binabatikos, binastos ng alipores niya si Pangulong Marcos Jr. Binato nga pa siya ng flyers hinila pa ang kamay 'di ba? Lalo na yun si Attorney Guanzon, grabe yung panlalait niya. Nandoon siya, rally ng pink, umakyat sa entablado, di kayo naloka? Kung anong pinagsasabi niya kay Pangulong Marcos Jr., same din sa sinabi ni Digong na bangag. Ano ngayon? Ano ang nangyari nung eleksyon? Boom! Panis kayo. Talo si Leni Robredo. 'Di ba? Talo. Kasi hindi talaga magtatagumpay ang kasamaan sa gumawa ng kabutihan. At ikukumpara ko ngayon sa mga DDS. Yung kayabangan nyo na sinasabi nyo, Sara next president, I don't think so. Mark my word, itaga nyo yan sa bato. At hindi po mangyayari yan dahil sa kasamaan ng ugali nyo. Kung maganda sana ang pakikisama nyo kay Pangulong Marcos Jr., kung maganda sana ang relasyon ng Duterte between the Marcos, may chance si Sara magiging Pangulo. Pero wala Wala, as in, wala na. Dahil ngayon kumalas siya sa gabinete ni Pangulong Marcos Jr. So do you think siya pa rin ang niya magiging successor? No. Malabo po mangyari 'yan. Kung tatakbo si Sara, syempre aabangan namin kung sino ang itataas ni Pangulo, kung sinong kamay ang naitataas ni Pangulong Marcos Jr. Doon kami. See? Kasi lalo na ito umaalingasaw yung baho nung nakaraan admin. Lalo na yan si dating Digong sa mga issue sa ICC, 20k plus ang mga natsugi ng war on drugs, plus itong secret deals, plus itong 11 billions na nawala sa Parmali, na overpriced, daming issue laban sa dating Pangulo. Grabe guys, lumabas talaga. See? Alam nyo ang mamamayang Pilipino, nakikinig sila. Nagbabasa ang mga yan. Kaya, marami sa kanila, no to Duterte again. Never at never again. Kasi mayroon na silang learn and lesson
Oh, ang akala natin magaling na pangulo, yun pala hindi. 'Di ba? Never forget po 'yan. Sa kasaysayan ng Pilipinas, sa administrasyon lang ni Duterte, grabe, 20,000 ang namatay. Although in the past, sa Aquino administration nung kay marami pong namatay, puro massacre. Pero mas malala ito kasi mga inosente, grabe, no? Well, anyway guys, yan po lang aking opinion, aking masasabi. Kung mayroong sisihin daw dito, walang iba kundi ang kanyang ama. DDS vloggers at mga DDS na bastos. Oh, 'di ba? Ultimo sa aking mga sa channel ko, sa TikTok at sa YouTube, grabe kung ano pinagsasabi sa akin. Bayaran daw ako kaysa kung ano-ano. Biro nyo 'yun? Basta-basta ka na lang magsalita ng bayaran without proof, 'di ba? Lahat 'yun mga haka-haka ng pag-iisip nyo kasi nagiging toxic yung mga utak nyo. O namana nyo yan kay Digong. 'Di ba? Lalo ni yung sinabi ni Basti kay Pangulong Marcos Jr. O di na mangmang. O di ba? Kung ano pinagsasabi, ay sos. Tapos may plano kay tatakbo sa pagka-senador. Nako, Mario Joseph Santa Clara Marimar, ewan ko na lang sa inyo. Magpakabait na lang kayo. Baka kaawaan pa kayo na sa taas, no? So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.